Ang kwento nating ito ay malaking pagkakaiba sa lahat at kahit ang mga investigators ay napapasyak sa nangyari. Ang kaso ay involved sa isang babae na sinunog hanggang mamatay. Hindi sa aksidente, hindi rin sa sunog pero sa sobrang brutal na pag-torture sa isang naglalagablab na uling gawa ng sarili niyang pamilya. At ang rason ay tungkol sa nasapian daw siya ng masamang espiritu na pinangguguluhan at gawa ng shaman auntie niya. At isipin mo, ito ay nangyari sa South Korea. Ang mga tao ay nashock dahil ang tulad na ganitong paniniwala sa mga shaman, exorcism rituals na patungo sa krimen ay hindi common sa South Korea. Dahil ang program ay na-aired sa national television, ang lahat ng pangalan ay ibahin para sa protection ng kanilang true identities. Pero ang lagim sa nangyari, iyon ay purong katotohanan. So simulan natin sa biktima. We will call her Mi Song-on. Kapag ikaw ay lalakad papuntang barbecue restaurants in Bopyeong District, Incheon, kahit anong araw sa isang linggo, kahit holidays pa, hindi pwedeng di mo makikita at makikilala si Mi. Siya ay nasa 30 na at imposible na di mo siya makita doon. Di dahil siya ay loud or flashy attitude, pero dahil sa kanyang aura na napapaka-friendly sa lahat at di plastic na tao. Totoo siyang ngiti na nakaka-attract sa mga customers na feeling nila ay matagal na nilang kilala si Mi dahil sa attitude na napaka-welcome sa lahat at palangiti pa. In short, siya ay accommodating na tao. Ang mga regular customers ay humanga sa kanya. Nagluluto siya ng karne sa harapan ng kanilang mesa at nagtatanong tungkol sa mga anak nila, trabaho, ang buhay-buhay nila at iba pa. Ang mga bagong customers ay magiging regular na din dahil sa taglay na attitude ni Mi. Di siya maramot na tao at nagsishare siya paano mag-ihaw at mga techniques nito sa ihaw din. Kung ano ba ang best cut sa meat, minsan pinagluluto pa niya ang mga ito. Si Mi ay di lang isang employee. Ito ang restaurant na pagmamay-ari ng pamilya niya. Sa kanila ito, ika nga, source of income niya ang restaurant nila. At dito siya nabubuhay. Lahat ng gastos galing sa kanya. Pagod at puyat ang ibinuhos niya dito, kasabay ng kapatid niyang lalaki na natili ang restaurant na maayos at malago. 7 days a week, 365 days a year, lahat ng lakas ibinuhos nila sa restaurant nila. Wala silang day off. Kahit holidays wala. Ganun sila kasipag. Mahal siya ng mama at papa niya at ang lalaking kapatid niya ay nakasalalay lang sa kanya. Ang mga customers ay mahal din siya. In short, si Mi ay isang tao na sobrang bait at matulungin at di maramot sa kapwa. Pero noong January 2024, may ibang biglang pagbabago na nangyari. Ang restaurant nila na di kailanman nag-close ay biglang nagsara ng walang explanation. Kahit notice ay wala. Bigla lang itong nagsara. Wala nang amoy ng grilling meat at satisfied na mga customers, regular suki nila ay naguguluhan. Ang iba ay nagtanong pa sa parents ni Mi kung ano ang nangyari. Pero ang mag-asawa ay bigla na lang di naglaho nang walang nakakaalam. Kahit ang mga kapitbahay nila ay walang ideya bakit sila nawalang bigla. Basta yun lang, bigla lang talaga nawala sila na parang bula. Lumipas ang ilang linggo, ang restaurant ay biglang nagbukas. Si Mi ay andon, nakangiti na bumabati sa mga suki nila na parang walang nangyari. Ang kapatid na lalaki niya ay andun din. Ang pamilyar na bango ng Korean barbecue ay malalanghap uli sa loob ng restaurant na yun. Lahat ay normal naman, maliban sa isang bagay. May bagong manager, isang 79 years old na babae na pumapalit sa parents ni Mi. Ang pangalan ng matanda ay Shin at siya ay auntie ni Mi. Sa mga naka-observe, si Shin ay mabait at di naman maldita. In fact, harmless siya sa tingin ng iba. Siya ay charming. Ang sabi ng iba,
Ang 79 years old na matanda na gusto pa rin ay mag-socialize. Siya ay isang klase ng tao na matabil at palakaibigan. Pero ang mga nakakilala talaga ni Shin ay alam na siya ay mapanganib na tao. Siya ay pikon at masama, master manipulator, at perfectionist sa lahat ng bagay. Si Shin ay di lang auntie niya. Siya ay isang mudang. Ang mudang ay traditional Korean shaman, na ang shaman sa Korea ay banal na rule sa komunidad. Pinaniniwalaan sila na may komunikasyon sila sa kabilang realm ng mundo between the spirit world. Nagpiperform sila ng ritual gaya ng pagsasayaw, pagbigkas ng mga litanya at iba pa. Yung ang paraan sa pakikipag-usap sa mga espiritu at para sa naghahanap ng guidance at healing. Si Shin ay nagpa-practice ng Shan sa loob ng 40 years old. Malaki ang respeto ng mga tao sa kanya at marami siyang mga followers. At higit sa lahat, kinokontrol niya ang pamilya niya. At may isang bagay pa, di dahil may power siya na spiritual pero ito ay dahil siya ay eksperto sa gaslighting. Expert siya dito. Ang pagiging manipulator ni Shin ay nagsimula noong 1986 na halos 40 years bago ang kamatayan ni Mi. Iyan ang taon na sinasabi niya na nakatanggap siya ng enlightenment sa spiritual entity na tinatawag niyang grandfather. Doon nagsimula niyang tawagin ang sarili na siya ay shaman. Nagtayo siya ng templo sa South Jeolla Province at nagsimula magtanggap ng mga tao na gusto magpa-spiritual cleansing. Sa una, akala ng mga tao siya ay baliw. Pero si Shin ay pasensyosa at nagsimula siya sa mababaw lang na followers, yung ang pamilya niya. Ang method niya ay simple, pero devastating na epektibo. Sinasabi niya sa mga tao ang kanilang nakaraan na buhay. Nag-iimbento ng kasalanan nung nakaraan na incarnations at sinisisi niya ang lahat ng mali na pangyayari sa buhay nila ngayon dahil dun sa mga nakaraang pagkakamali nila. Nagkasakit ka? Past life karma yan. Relationship problems? Past life na kasalanan yan. At pag may mga biglaan na di magandang pangyayari, aminin natin, may malas naman talaga minsan sa nangyayari sa buhay natin. Si Shin ay galit na. Sabi pa niya, "O diba, sabi ko sa'yo kung nakinig ka lang sa akin, kung ginawa mo lang ang cleansing ritual na sinasabi ko sa'yo, di sana ito mangyayari sa'yo." At kapag may malaki ang problema, yan siya, nag-i-insist na kailangan na talaga i-cleansing ritual, di galing sa ibang shaman, kundi sa kanya lang talaga dahil siya lang ang pwede makipag-cleanse. Ang pagkakaiba sa ibang shamans na dinadala ang mga klient sa banal na bundok para magawa ng ritual ng sabay-sabay, si Shin ay iba sa kanya. "Akin na muna ang pera," sabi niya. "Ilagay lahat ng offerings at cash dahil ang gagawin ko ay ako lang mag-isa sa ritual." Talaga bang gumagawa siya ng rituals? Walang nakakaalam. Pero ang mga pera ay laging nawawala sa kanyang bulsa. Ang nakakatakot pa ay ang sarili niya mga anak ay di kailanman nakakaligtas. Sinasabi niya sa mga ito na huwag makipaglapit sa mga tao. Limitado ang kanilang pakikisama sa mga tao at siya lang ang pwede makipaglapit dito. At dahil sa lagi niyang pag-manipulate sa mga anak niya, hindi na kailanman ito nag-asawa pa ang apat. Malayo sila sa totoong mundong ginagalawan, as in isolated talaga sa mga tao. Yung mga anak ni Shin, lagi niyang inuutusan, minamanipulate, at hanggang kayod ng kayod yung mga anak niya, nagtatrabaho 24 hours a day, yung parang pinipirahan niya yung anak niya, lahat ng sahod ng anak niya ay kay Shin pumupunta. At dahil nga lulong sa utang si Shin, kailangan niya talaga ng malaking pera, so nag-isip siya. Hindi ito sapat sa mga anak niya, nakututan niya, kailangan mag-isip siya. So may naisip siya na ideya. Yung kapatid niya kasi, ang ina ni Mi, ay may-ari ng restaurant na malago. So yun, may malaking balak siya na masama. At dahil yung kapatid niya na babae, na mama ni Mi, at dahil yun ay na-manipulate niya yung dati na matagal na nalulung talaga sa kanya, na napapaniwala niya na talagang totoong shaman siya, ay sunod-sunura naman sa kay Shin.
Ayun nga, sinabi ni Shin na pumunta kayo doon sa isang isla at doon kayo manirahan kasi bawal ganito, ganyan. Kailangang i-cleanse kayo na maraming mga hindi magandang mangyayari. So, yun nga napaniwala niya yung magulang ni Mi. Pumunta yung papa at mama ni Mi sa isang isla na yun. So, malayo na sa kanilang lugar. Naiwan yung kapatid na lalaki ni Mi at si Mi at yung restaurant. So, dumating yung si Shin sa buhay ni Mi at ng kapatid niyang lalaki. In short, na-manipulate ng tita niya si Mi. Lahat-lahat ng bagay pinapagawa ni Mi. At dumating sa point na nagiging manager siya sa restaurant nila ni Mi. At lahat ng mga pera na dumarating sa restaurant ay doon pinapahulog sa bank account ni Shin, yung auntie niya na shaman. Dahil nga lulong siya sa utang, na malaking utang talaga, milyon-milyones na won. Kailangan niya talaga buwan-buwan na yung pera ni Mi ay doon papasok sa account niya. At dahil nga nagtaka si Mi, bakit ganito ang nangyayari sa restaurant nila na parang palubog na hindi na talaga maganda yung pangyayari, napagpasyahan ni Mi na hindi ihulog ang pera sa account ni Shin. At nang malaman yun ni Shin ay sobrang galit si Shin. Doon sumiklab si Shin. Nag-isip siya ng masamang plano about kay Mi. So naisip nga niya ay sinasabi niya sa mga tao na kailangang gawing ritual si Mi dahil nga ito ay naposes. So kailangan nila ng exorcism. At dahil para gawin ang exorcism na yun, pinatawag ni Shin yung mga anak niya. At yun nga, ginawa nila yung exorcism na pinaka-grabe at nakakahilakbot talaga. Ginapos nila si Mi, pinahiga na nakadapa sa isang malaking kama na steel. Sa ilalim nito ay nilagyan ng maraming uling na nagbabaga. Parang binarbecue nila si Mi, sobrang kakaawa. Binabarbecue nila ng 3 oras, from 3 p.m. hanggang nag 6 p.m. Grabe, durog yung katawan ni Mi, yung mga internal organs niya, yung shock at trauma sa katawan niya. Unti-unti natutrauma si Mi hanggang nawala ng malay, pero yung sakit ng apoy na nandun sa katawan niya, imagine, binabarbecue ka ng buhay. Sobrang sakit ang dinanas ni Mi nung time na yon. At in short nga, namatay si Mi. Namatay siya, hindi niya nakayanan yung sakit, hindi niya nakayanan yung burns sa balat niya, sa internal hemorrhage niya, sa organs niya. Lahat-lahat talaga is nag-shutdown. At dahil nga, sinabi ng mga pulis kung ano yung nangyari kay Mi, ang sinabi naman ng tita niya na si Shin ay dahil aksidente lang daw. Pero may isang pulis talaga na hindi naniniwala sa kay Shin. Nag-imbestiga talaga siya ng maigi. At nung makita niya yung camera, ni-review niya lahat at doon nga nagimbal ang pulis na yon. At nalaman ng lahat na ang totoong nangyayari sa grilling na yon. So doon nahuli si Shin at yung mga anak niya, nabilanggo sila, pero never na nilang maibabalik pa si Mi. At hanggang ngayon, pati yung mga parents niya ay paniwalang paniwala pa rin na tama yung si Shin sa ginawa niya na cleansing ritual kay Mi. Na kahit patay na si Mi, naniniwala pa rin sila na tama lang talaga ang ginawa ng kapatid niya. Napaka-unfair, no? So grabe ang nangyari kay Mi. Yun talaga mga kaibigan, hindi maganda yung sobrang bait ka sa kapwa mo. Yun talagang kailangan mo ring maging maingat sa lahat ng bagay. So ano yung lessons na natutunan natin dito? Mapagmatsyag, maging maingat, maging wais sa lahat ng oras. Rest in peace sa kaluluwa ni Mi. At sana may natutunan kayo sa video na ito. Natapos man ang gabi, hindi pa tapos ang laban. Ang anino ng krimen ay patuloy na gumagapang, pero ang liwanag na hustisya ay hindi kailanman magpapahinga. Abangan ang susunod na kabanata. At bago ka umalis, huwag kalimutang mag-like at isubscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito ang Just Tell Crime. Salamat sa panonood.